Lalong dumami ang nagtatanong at nagdududa. Marcos ba talaga si Amy Marcos? Ang hirap ng tanong na yan at pagdududang yan. Pero ito lang kung paalaala natin, lahat tayo entitled sa ating opinion, pagdududa at interpretation sa mga nangyayari. Kahit ako nagtatanong din. Kasi ako po'y naniniwala bilang Pilipino at kultura ng Pilipino, walang tunay na kapatid o kadugo ang maninira sa kanyang kapatid. Pwede ito yung nangyayari siguro sa bahay pero simpleng away o hindi pagkakasundo. Pero pag ang kapatid mo ay presidente ng Republika ng Pilipinas o presidente ng isang bansang katulad nito na meron tayong 115 milyong Pilipino, sisiraan mo? Verbal lang, walang dokumento, at ang paninira ay malinaw naman na may pamumulitika dahil ang naninira na si Amy ay kaalyado, supporters ng mga Duterte na atat na bumalik sa kapangyarihan. Ganyan pong katindi ang ginawa ni Amy. Kaya ang lahat ng Pilipino na matitinong nagtatanong, ikaw ba'y talagang Marcos? Ikaw ba'y talagang anak ni Marcos? Ayan po yung tanong noon, ilang dekada na, at ngayon ay lalo pang tumitindi ang tanong at pagdududa. Kasi sa ginagawa mo at sinasabi mo, hindi yan gawain ng Pilipino sa kanyang kapatid. Hindi yan dapat ginagawa sa isang pangulong nakaupo. Dapat yung mismong pamilya ng pangulo o kahit na sinong pangulo, ang pamilya ni Pangulong Marcos dapat ang nauuna sa lahat na magtataguyod, susuporta sa Pangulo at pagmamahal at malasakit sa Pangulo. Pero ikaw, Amy, wala kaming nakikitang suporta, pagmamalasakit sa Marcos. Sinira mo si Pangulong Marcos, si First Lady at yung kanyang anak. Hindi ka ba nahihiya sa mga pamangkin mo? Ibang level pag ang mga pamangkin o kabataan ang nadadamay. Lalong nagiging personal. Kung meron kang personal na galit kay Pangulong Marcos, kay First Lady, yan ay hindi katanggap-tanggap ng mga anak kung idinamay mo. Lalo na si Sandro Marcos, majority leader ng Kongreso. Matinong Marcos yun. Trabaho lang ang kanya. Kaya kita mo, sinagot ka nga. Nire-respeto ka pa rin, kinikilala ka pa rin tita niya. Pero nalulungkot siya dahil daw sa ambisyon mo. Sa iyong political ambition, kaya ka lang gumagawa ng ganyan. Di ba, mas nakakaya yun. Yung sagot ni Congressman Sandro Marcos, simple lang, pero kung alam mo ay may matindi ang dating nun. Mas matindi yung sagot ng batang Marcos kaysa sa iyong akusasyon laban sa iyong kapatid. Kasi nire-respeto ka pa rin. Nalulungkot nga lang siya na hindi daw dapat at hindi daw inaasahan niyang gagawin ng tita niya na siraan silang pamilya. Siya mismo bilang kinatawan ng Ilocos Norte as congressman. So Amy, kung nakikinig ka, paano ka makakatulog nito? O yung mga anak ni Amy, governor pa naman ng Ilocos yung isa at kung sino-sino mga anak niya, hindi ko alam. Yung immediate family mo. Paano ngayon ang relasyon ng mga anak mo sa mga anak ni Pangulong Marcos at anak ni Irene Marcos? Ang paniniwala ng iba, tatatlo kayong magkakapatid. Irene, President Marcos, at saka ikaw. Ay lahat kayo may mga anak. May anak si Irene Marcos Araneta. May anak si Pangulong Marcos. May anak ka rin. Ilan ba anak mo? 3 o 2? Kung hindi ko alam. O ano ngayon ang relasyon ng mga anak? Sinira mo ang relasyon ng anak mo sa mga first cousin nila. Sinira mo yung relasyon ng iyong mga pamangkin sa iyong anak. Siyempre itong mga anak ni Irene, anak ni Pangulong Marcos, kay Pangulong Marcos yan, hindi yan sasama sa anak mo. O di pinag-away-away mo yung mga Marcos, pati yung kabataang Marcos, pinag-away-away mo, Amy Marcos dahil sa iyong ambisyon.
na ikaw ay lalong mapalapit sa mga Duterte at kung magkakaroon ng eleksyon sa 2028, gusto mo yata mag-vice president ka pa. Grabe. Pasintabi na, hindi ka naman bata. Senior citizen ka na rin kung di ako nagkakamali. Napakalawak ng iyong karanasan sa politika at sa gobyerno. Pero dahil sa maka-Duterte ka, sinira mo ang iyong buong pamilya. Kapalit ng iyong ambisyon. At hindi lang yan. Winawasak mo ang mga Pilipino sa international community dahil ang maraming counterpart ng ating bansa at business community naniniwala sa Marcos. Tapos sinisira mo. Anong klase ka naman mambabatas? Nasaan ang utak nyo? Nasaan ang pag-iisip nyo? Walang-wala kami nakitang malasakit sa kapatid at sa tao. Isa lang ang pinagmamalasakitan nyo. Ano bang ipinakain sa'yo? Ano bang ibinigay sa'yo ng mga Duterte? Bakit ganong katindi ang pagiging Duterte mo? Nawasakin mo ang pangalan ng inyong pamilya sa harap ng publiko, sa harap ng Iglesia ni Cristo, sa harap ng publiko dahil pumutok na ito sa social media. Ayaw ko na nga sanang patuloy na pinagsasabi mo kasi garbage yan eh. Kaya lang, ini-establish ko yung hindi ito kultura ng Pilipino na sumisira ng sariling dugo, ng sariling kapatid. Presidente yan sinisira mo at first family. At pamangkin mo, hindi pangkaraniwan. Kung away ito ng isang pamilya sa isang kanto, okay lang. Away ito ng isang pamilya sa barbershop o sa palengke, okay lang. Normal lang yun. Pero yung bintangan mo, akusahan mo at ganyan-ganyang kalupit ang banat mo sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa tingin mo, Aimee, professional ang dating mo? Sa tingin mo, Aimee, makakakuha ka ng suporta? Lalong liliit ang tingin ng taong bayan sa mga maka-Duterte supporters katulad mo. Lalong magagalit yung mga undecided sa ngayon. Magdi-decide yung mga yan in favor of Marcos kasi sinira mo. Yung mga undecided na mga Pilipino, hindi yan magdi-decide para pumabor sa'yo kasi personal ang atake mo. Kawalan ng respeto sa pamilya at taong bayan. Si Pangulong Marcos ay elected ng 3.5 milyong Pilipino, hindi mo yun nire-respeto. Si Pangulong Marcos, lahat ng akusasyong ginawa nyo, wala naman kayong pagpapatibay. Siya nga yung nagpatigil ng grabing korupsyon, ayaw pa ninyo. O baka naman ayaw nyo talagang matigil ang korupsyon dahil yung mga kaalyado nyo ang nakinabang noon at nakikinabang ngayon. So ang daming tanong, ang daming pagdududa, kaya ako at ang aking mga channel, hindi tayo titigil. Samahan po ninyo ako. Luzon, Visayas, Mindanao, na kapwa ko Pilipino. Basta tayo nagmamahal at nagmamalasakit sa ating bansa, huwag tayong matakot kahit kanino. Sasabihin ko rito ang totoo. Wala rin akong pakialam sa mga makasarili. Kasi tayong Pilipino ang dapat magmalasakit sa ating bansa. Hindi tayo dapat sumisira sa ating bansa. Ang mga naninira, alam na ninyo kung ano ang kanilang layunin. Huwag na huwag nating sasamahan yan. Paki-like and share po ninyo ang ating lahat ng topic. Suportahan niyo ako at hindi tayo titigil. Huwag tayong magpapatalo sa mga ambisyoso. Wala namang programa para sa bayan.